Paalam, Sara. Paalam, Sara Duterte. Mga kaibigan, nagbitiw na nga po sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. At yan po ay matapos po ang ilang panawagan, mga kaibigan, na siya po ay mag-resign, no? Ilang panawagan sa ilang members ng Congress at maging ang ilang pong makilalang mga kaalyado ng Pangulo. Yan po ay sa kadahilanan. Unang-una, yung may connection po sa kanyang pagiging sekretarya ng DepEd. Yung pong competency, mga kaibigan, ng mga mag-aaral na Pilipino, nung nakaraan nga po, no, early this year, mga kaibigan, ay lumabas po sa pag-aaral na tila baga na paghuhulihan po ang ating mga estudyante o mga mag-aaral dito sa Pilipinas kumpara sa mga mag-aaral sa ating mga kapitbahay na bansa, mga kaibigan. Kumbaga, behind po ang ating educational system. So, dahil po siya ang nakaupo bilang DepEd Secretary, siya po ang mapupuntukan dyan. Pangalawa po, siya po ay membro ng gabinete. Pero, hindi po kaila sa lahat na member po siya ng cabinet ni Presidente Bongbong Marcos, pero mismo po niyang tatay at mga kapatid, tinitira po ang ating mahal na Presidente. So siguro sa aking sariling opinion, maigi na po yan para na din sa delikadesa. Diba? How can you work with the President? Gayong alam naman po natin na lagi po siyang present din sa mga kilos protesta against the President. Yan, okay. Isa pa po dyan yung confidential funds. Yan, na hindi naman na-justify. Well, hindi naman yan na-approve, mga kaibigan. Well, anyway, pero meaning to say, bilyong pondo and sasabing confidential funds at hindi natin maipapaliwanag or cannot be justified, mahirap po talaga yan, mga kaibigan. Ngayon, atin pong isipin, mga kaibigan, bakit po siya nag-resign? Ano po ang kanilang binabalak? No? Sabi ni Harry Roque, pinangunahan na naman niya si Sara Duterte nga, walang sinabi. Tapos si Harry Roque, si Sara Duterte ay nag-resign. Siya na magiging pinuno ng oposisyon. Ha? Pala desisyon ka din na Harrieta grabe ka. Ang intindihin mo, Harry Roque, yung nabuking ikaw, dinadivert mo, nabuking ka na may kasama kang boylet, okay? Na may connection sa Pogo. Nakikibida-bida ka din Di ba? Si Sara Duterte, walang sinabi kung anong dahilan. Tapos ikaw, di ba? Mangunguna ka pa. Shut up ka muna, di ba? Na tinutulan naman yung sinabi ni Harry Roque ni dating Senador Laila de Lima. Dahil nga yung mga kwalifikasyon bilang daw maging isang pinuno ng oposisyon, itong mga ito, etc. Kailangan talagang interest ng mamayan ng inuuna, ganyan, mga kaibigan. At higit sa lahat, kaya din po siguro napabitiw na si Vice President Sara Duterte. Siyempre, mga kaibigan, tayo po bilang mamamayang Pilipino na bumuboto, nagbabayad ng tax, tayo po ay talagang makabayan, patriot, masakit po ng atin pong Vice President, pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Tila baga, mga kaibigan, hindi po nagsasalita hinggil sa mga pangbubuli nito pong China, mga kaibigan. Sasabihin na naman ng iba dyan, ng mga DDS, hindi naman niya ikatrabaho yan. Bakit siya ba yung presidente? Hindi naman natin sinasabing kailangan trabaho mo yan bago ka pumili ng side o bago ka magbigay ng opinion hinggil sa usapin dyan sa pangbubuli ng China. Hindi mo kailangan maging presidente, guys. Kasi kung ang presidente lang natin ang pababayaan natin mag-react dyan, anong gagawin natin? Kahit nga mga simpleng Pilipino, ikaw basher ka, di ba? Nanonood ka. Ikaw nga, basher ka lang May opinion ka hinggil sa pambubuli ng China. Yung Vice President pa kaya? Nakukuha nyo? Kaya medyo nakakalungkot na yung ating Vice Presidente hindi po nagsasalita hinggil sa usapin sa China pagkatapos, di ba? Nung yung mga lugar ni Kibuloy ay inatake ng kapulisan upang iserve po ang warrant of arrest, dun po siya agarang nagsalita. Yan po ang hindi ko matanggap, mga kaibigan, bilang isang mamamayang Pilipino na minamahal po ang ating bansang Pilipinas. Yan, mga kaibigan. Ngayon, ano po yung dahilan na yan? Bakit biglaan, Although, syempre, I think, tama lang yan. Ngayon, mga kaibigan, ano kaya ito? Masyado kaya siyang naratel? Dahil, syempre, may kaugnayan sa kanila. Isa-isa ng, di ba? Nalalaglag. Lalo yung Pogo na yan, di ba? Malaman natin nung nakaraan, may mga dokumento na from the Duterte administration, nakita doon, di ba? Si Harry Roque, may nakita natin na may mga connection sa Pogo na ni-raid sa Pampanga.
Kasama aide niya pala dati. Oh, na pogi. Oh, huwag niyo kalimutan, pogi. Oh. 'Di ba? Tapos yung tawag dito, yung Kibuloy na pinipersecute ngayon, ano, nakakatel na ba siya? Ano ang kanilang gustong tawag dito, patunayan dito sa kanilang pagbitiw sa tungkulin? O may pinaplano ba sila? 'Di ba? 'Yon. Ano kaya ang plano nila, magpag-aalsa? 'Yon, 'di ba? Kasi hindi naman din po lingid sa inyong kaalaman na there is a possibility na ang ICC po ay paparating na. Ano, siguro din pressure. Yan. Isipin natin mga kaibigan. Baka pressure din dahil siguro sinabihan siya ng kanyang mga kapatid at ama, siguro ito yung aking palagay. O bakit ka nandiyan pa sa gabinete na yan? O dapat ano ka na diyan kasi yari na tayo diyan eh. Bakit nandiyan ka pa? Baka ano din siya, no, na pressure ng mga nakapaligid sa kanya. Pero kahit ano pa man ang ating sapantaha dahil hindi naman niya sinabi ang dahilan, no? Si Harry Roque lang yung nag-a-assume na magiging leader na daw ng oposisyon. Mga kaibigan, siguro, sa akin mga kaibigan, delikadesa na lang. Dapat matagal na eh. Dapat matagal na yan. Di ba? Kasi kung hindi din malaman kung anong posisyon mo, minsan nasa mga rally ka against the president and then the next day kasama mo si Presidente Marcos. Di ba? Parang ano naman yun? Ano yun? Di ba? Namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Well, anyway, paalam, VP Sara Duterte, sa iyong 2 taong panunungkulan sa DepEd, no? At nakita nga natin, no, yung pananawagan ng mga guro na sana naman, kasi yung 2 years daw na yon ay talagang naging parang in the limbo yung DepEd na nananawagan silang sana nasa hanay nila, no, yung i-appoint na next DepEd secretary, which is correct, I think, no. Kailangan ng ma-appoint sa DepEd mismo this time is siguro taga-loob, di ba? Taga-kanila. Kasi alam nila yan. May yung mga teachers o yung mga guro na nasa mataas na posisyon para mas matutukan, mas lalong malinang ang pagtawag dito, sistema po ng edukasyon para po hindi nahuhuli ang ating mga kabataan. Bilang dati pong nagtuturo sa isang universidad, nakakalungkot po na malaman na ang ating pong mga mag-aaral ngayon ay napag-iiwanan na ng ating pong mga karatig bansa. Nakakalungkot mga kaibigan, ano, yung critical thinking nila. Bakit ganun, di ba? Yung pagiging creative nila. Ba't ganun, di ba? So, ibig sabihin, may problema sa sistema. Anong gagawin? Tutukan. Ano ba? Ano ba? Saan ba tayo nagkakaroon ng pagkukulang, di ba? Sa ating educational system. Well, anyway, alam naman natin, mga kaibigan, na hindi naman papabayaan niya ng Marcos administration. At also, mga kaibigan, ako po ay sumasaludo pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos, kay House Speaker Martin Romualdez at sa lahat po ng sumusuporta sa administrasyon dahil po sa maigting na pagtutol sa pambubuli ng China. Ito lang yung kahapon, isingit ko lang. Nakakalungkot na talagang tahasan na dinuduro at tinututukan ng matatalim na bagay ng mga Chinese Coast Guard na to ang atin pong Philippine Coast Guard, mga kaibigan, at ang ilan pang mga members ng ating Philippine Navy, BFAR, no? Talagang ewan ko saan ba hahantong ito. Talagang padagdag na ng padagdag ang kanilang aggression, ang kanilang pakikitungo sa ating pong mga kababayan na nandyan po sa West Philippine Sea, mga kaibigan. 'Di ba? Paano kung ang pangulo natin ay, 'di ba, takot at hindi na lang pansinin ito? 'Di ba, kagaya ng gusto ni Robin Padilla na wag na lang daw pansinin. Nilalait niya pa si Presidente Marcos, sasabihin niya, ang tapang niyo naman, Presidente. Naturalmente, di ba? Naturalmente, Senator Robin, matapang yan para ipagtanggol ang ating bansa. Anong gusto mo? Di ba, ikaw din naman, matapang ka din naman. Saan niyo po ba gagamitin ng tapang? Sa kapwa mga Pilipino? Di ba? Pag war on drugs, ang tapang. O, pagka pakikipagbungguan sa China, sa mga buling bansa, tiklop buntot. Huwag ganon, di ba? Huwag ganon. Well, anyway, ako po si Silver Voice TV. Comment down below, mga idol. Ano po sa tingin nyo ang pinaka nag-trigger kay Sara Duterte upang sa gayon ay tuluyan na magbitaw bilang DepEd Secretary at yung isa pa, isa pang designation niya. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Silver Voice TV. Peace.